After 6 months mga kapare ko ay nilabas na rin ng Tecno ang Tecno Phoba 6 Pro. Meron na tong massive battery na 6,000 mAh power up battery with 70 watts fast charging capability. Meron na ring futuristic design and cool build. Naka 120Hz AMOLED display with symmetrical bezels at meron na rin tong Dimensity 6080 chipset. At malamang sa alamang, ang mga tanong ninyo dyan ano bang nabago dito sa Tecno Phoba 6 Pro mula dun sa kanyang predecessor na Tecno Phoba 5 Pro? Meron ba mga upgrades na naganap? Meron ba mga bagay na kinakailangan natin na i-excite sa phone na to? And also, para kanino nga ba talaga ang device na to? Yan yung pag-uusapan natin sa video na to. Kayo na pa yung inaantay nyo? Tara! Let's go! Okay, all the way tayo, simulan muna natin sa isang mabilisang unboxing. Ito nga pala yung box ng Tecno Phoba 6 Pro. So usually makikita natin dito si Maggie dahil itong Tecno Phoba 6 Pro ay collaborated sa Firelight 84. Kaya makakakasa ba tayo dito na optimize ba itong phone na to pagdating sa Firelight 84? Kaya aalamin natin yan mamaya. Anyway, inside the box, ito yung mga makikita natin. Sa unang layer nito ay makikita na agad natin dito yung ating Tecno Phoba 6 Pro. And then makikita na rin natin dito yung specification niya na nakabalot sa kanya na mas pag-uusapan pa natin mamaya. And then sa second layer naman nito mga kapare ko ay makikita na natin dito yung kanilang mga paperworks kagaya nitong ating Tecno warranty card, Tecno 12+1 warranty, pre-Firelight 84 stickers. Nandito na rin kapare ko yung ating jelly case which is matibay at maganda yung kanyang dating at hindi siya chipipay tingnan. And then sa last layer naman nito mga kapare ko, nandito na yung ating power brick na 70 watts which is maliit lang yung dating niya. And then nandito na rin yung ating mga cables kagaya ng charging cables and also isang earphone. At para sa akin, dagdag pogi points siya sa Tecno dahil meron pa rin silang binigay dito na earphone. So, ito yung looks ng Tecno Phoba 6 Pro. By the way, dalawang variant nga lang pala yung magiging available sa release neto which is yung tinatawag na Meteorite Gray and Comet Green. At kung ako yung tatanungin ninyo pagdating sa kanilang mga variant, kahit ano sa dalawang kulay na to ay okay na okay at maganda tingnan. Yun ang masasabi ko. And yes, pagdating sa design neto, medyo mas kakaiba siya unlike dun sa Tecno Phoba 5 Pro. Medyo mas maganda yung dating niya unlike dun sa before dahil medyo plain ng konti yung Tecno Phoba 5 Pro unlike dito sa Tecno Phoba 6 Pro. At yung tawag nga pala sa design nito ay tinatawag na Dynamic Tech Design. Kaya make sense talaga kapare ko na medyo pan-tech yung dating niya at talagang pang gaming style kasi nga more on tech design. At pagdating naman sa uniqueness ng design na to ay dito papasok kapare ko yung tinatawag na Dynamic Eye and Dynamic Light Effect. Ito kapare ko ay yung tinatawag na mga mini LED. Makikita natin yan banda sa kanyang camera bump or camera part yung ating LED light. Unlike sa Tecno Phoba 5 Pro, medyo mas naging mas maliit yung ating LED light indicator dito. Dahil sa Tecno Phoba 5 Pro ay kitang-kita natin na medyo malaki yun at sakop na sakop yung likod ng ating mismong Tecno Phoba 5 Pro. Pero dito sa Tecno Phoba 6 Pro medyo naging mas maliit siya pero mas maangas yung dating para sa akin. At ang maganda dito, kagaya ng Tecno Phoba 5 Pro ay pwede mong i-change kapare ko yung kanyang rhythm sa pagpo-project ng ilaw. At usually hindi lang yan basta design dahil meron din siyang interaction kapag meron tayong mga natatanggap na notification. For example, call, text, or kaya kahit doon sa mga alarms natin meron tayong makikitang ganyan. At ang maganda dyan, kapag nagpapatugtog ka ay pwede mo rin tong i-turn on na kung saan sasabay yung dynamic light and dynamic eye natin dito doon sa beat ng music or doon sa flow ng music. It depends siya sa pipili mong rhythm ng ating music. And also, meron din tong feature na kung saan tinatawag na party mode. At kapag turn on mo yung party mode nito, is automatic nagagana yung ating light indicator ng kahit walang notification, walang music, basta umiilaw lang siya. Ganon, at nagiging part na siya ng design ng mismong device. Pagdating naman sa build quality and material na ginamit dito, meron tayo ditong glass front, plastic frame, and also plastic back din. Ang maganda dito, ito ay naka IP53 na rin. Meaning ito ay splash and also dust resistant. Kaya makakaligtas to sa mga common na basa, mga ambon, angge, or kaya some way somehow natapunan mo siya ng tubig, okay lang din. Okay, zoom in tayo ng konti pagdating sa detail ng sides ng phone na to at unahin natin yung ating bottom side. Okay, dito sa bottom side may makikita kayo ditong audio jack port, isang noise cancellation microphone, charging port at high-res audio speaker. Sa right side naman ito ay makikita natin dito yung ating volume rocker at yung ating power button. And yes mga kapare ko, ordinary power button lang po ito dahil naka-in-display fingerprint na itong device na to. At pagdating naman sa kanyang responsiveness, pretty accurate at maganda naman. Kaya wala tayong magiging problema pagdating sa sensor neto. At pagdating naman sa top side neto mga kapare ko, ay nandito yung ating IR blaster na kadalasan ay nakikita lang natin sa mga Poco phones. Ang maganda kasi kapag may gantong features yung device mo, ay pwede mo itong gamitin para makontrol yung TV, other appliances, or kung ano-ano pa na kinakailangan ng remote, which is nice. Anyway, meron pa tayo ditong second stereo speaker and also isa pang microphone. At dahil nga naka-dual speaker and naka-Dolby Atmos na rin itong device ito, ito yung ating sound check. Pakinggan ninyo.
Okay, sa left side naman nito ay makikita natin yung ating SIM card tray dito. Supported na nito yung dalawang nano SIM card slot at isang SD card slot. Kaya talagang hindi ka mabibitin dito kung storage lang yung usapan. Anyway, alam naman natin na yung ating Tecno FOBA or yung FOBA lineup ng Tecno ay yung kanilang mismong gaming phone pagdating sa budget level. At sa part ito, pag-usapan na agad natin kung ano nga ba talagang kayang i-offer ng Tecno FOBA 6 Pro dito sa gaming part. Unang-una, yung chipset na ginamit dito is MediaTek Dimensity 6080 at binubulang naman itong chipset na to ng CPU na merong octa-core na merong 2.4 GHz max clock speed and also meron na rin itong GPU na Mali G57 MC2. Sad to say, itong chipset na to kapare ko ay ito rin yung chipset ng ating Tecno FOBA 5 Pro. Ibig sabihin, pagdating sa performance, hindi nagkakalayo yung performance ng Tecno FOBA 5 Pro and Tecno FOBA 6 Pro. Kaya sana yung magiging presyo nitong Tecno FOBA 6 Pro ay hindi malalayo dito sa ating Tecno FOBA 5 Pro. Sana nasa 8K or under 10K lang yung kanyang presyo para everybody happy pagdating dito sa Tecno FOBA 6 Pro. Dahil as of now, kahit ako, wala akong idea kung ano yung mismong price ng Tecno FOBA 6 Pro sa Philippines dahil wala kami nakuhang information about dito. Pero kapag meron na tong presyo, i-update ko agad sa pin comment section and also sa description ng video na to. Moving on, nagsagawa tayo dito ng Antutu benchmark score test and also yung ating thermal throttling test. Sa Antutu benchmark score ay nakakuha tayo ng 400,000 plus Antutu benchmark score na medyo nasa level ng Helio G99. However, medyo mas mataas ang bahagya yung clock speed netong Dimensity 6080 kaysa sa G99. Pagdating naman sa thermal throttling test, pasado rin naman yung nakuha nating grade dito. Pero kagaya lagi ng sinasabi ko, expectation setter lang yung mga nakuha nating result pagdating sa mga testing na ginawa natin dahil magmamatter pa rin talaga yung performance ng device na to sa iba't ibang mga games. Kaya ngayon, tara, simulan na natin. By the way mga pare ko, isingit ko lang pala at ipapakita ko lang sa inyo itong latest na Game Assist 4.0 ng ating Tecno FOBA 6 Pro. Pero tayo dito mga performance mode, equal review mode, balance mode at kung ano-ano pa. Meron din tayo dito sensitivity control, swipe responsiveness control, and also bypass charging control, and also gaming temperature control. At lahat nga pala ng game na itetesting natin dito is nakasetup sa performance mode. So, ibig sabihin walang limit or should I say full performance ng mismong phone yung gagamitin natin sa gada game. Kaya kung ano yung magiging temperature niya dito, kung ano yung performance niya, wala pong limit yun mga kapare ko. Kaya yun talaga at yun yung makikita nating result. Well, ngayong malinaw na lahat, tara, pag-usapan na natin. So, simulan natin sa pangmasang laro na madalas natin nalalaro dito, Mobile Legends. Meron tayo ditong high frame rate and ultra graphics. Medyo hindi pa ganun ka-optimize tong device ito dito sa Mobile Legends, pero for sure, kaya na itong ibigay yung ating ultra graphics in the near future. Anyway, pagdating sa kanyang gaming capability, okay naman yung kanyang performance. Meron tayo dito nakuha na 60 FPS, madalas permanent siya dito, pero may mga pagkakataon na bumababa to sa 57, 54, 53, once na nagkakaroon na tayo ng mga clash, once na mayroon ng mga nangyayari sa screen, which is normal lang naman na bababa talaga yung FPS niya at hindi ganun ka-stable kapag nangyayari yung mga gantong event or mga scenarios sa mismong game. Pero in overall, wala naman ako naging problema pagdating sa kanyang gaming capability dito sa Mobile Legends. Nakakapag-initiate pa rin naman ako dito ng mga proper combos, nakakapag-ilag-ilag pa rin naman ako. Hindi siya annoying to the point na sobrang lagi tingnan or kaya nagkakaroon ng FPS drop to the point na hindi ko malaro yung game dahil yung pinakamababang FPS lang naman na natala ko dito is 51 FPS. Hindi siya bumaba under 50 FPS kaya wala tayong magiging problema doon. And usually kahit bumaba naman siya doon, kahit maging 42, 45 FPS siya, smooth pa rin naman tingnan kaya wala tayong magiging problema. So after ng one game dito mga kapare ko, ito yung nakuha natin na temperature. Nakakuha lang naman tayo dito mga kapare ko ng 39 to 40 degree Celsius after ng isang buong paglalaro. And usually nakapaglaro na ako dito ng mga several times kasi nahawakan ko na yung unit ng medyo maaga-aga at yeah, yung kanyang temperature nasa ganito, minsan pumapalo ng 41, 42. And by the way, habang nag-gaming test nga pala tayo dito, naka-open yung aircon ko. Pero don't worry, mahina lang po yun kasi window type lang. At yeah, pampalamig lang sa kwarto kasi medyo mainit eh. Moving on, syempre, salangan agad natin ang isa sa pinakamabigat na game ngayon, which is Genshin Impact. At sa Genshin Impact mga kapare ko, yung supported settings niya or yung pinaka-playable settings niya by the way, ay medium graphics at 60 FPS.
Kagaya ng sinabi ko, almost 1 week ko na nga ata itong ginagamit at bago ako gumawa ng gaming test dito at i-record, nararan ko muna at ilalaro ko muna yung mga game para walang maging problema sa resources. At nung pag-check ko na yon, medium graphical settings at 60 FPS talaga yung pinaka-playable settings niya dito. Same as G99 lang talaga. Anyway, pagdating sa kanyang gaming capability dito sa Genshin Impact ay okay naman. Yun nga lang, hindi natin kinakailangan pa mag-assume na makakakuha tayo dito ng decent 60 FPS. Wala yun mga kapare ko, as in malabo yun. So nakakuha lang tayo dito mga kapare ko ng 30 FPS at naglalaro lang yung FPS natin sa whole game, okay? Sa whole game ng 24, 20 at saka 30. Diyan lang naglalaro yung FPS natin. Wala na ako nakitang pagbagsak ng FPS na below 20 FPS. Wala. As in nasa 20, 24, 30. Nandyan lang yung FPS natin kapag maraming mga nangyayari or maraming monster. At kahit sa mga boss fight gano'n na gano'n lang din. Kaya wala tayong masyadong kailangan pang i-assume kung maglalaro tayo ng Genshin Impact sa device na to. Anyway, after ko maglaro ng mga 30 to 45 minutes dito sa Genshin Impact dahil tinapos ko yung mga missions dito para makakuha tayo ng mga rewards, nakakuha tayo dito mga kapare ko ng 40 to 41 degrees Celsius or almost 42 degrees Celsius. Pagdating sa temperature nito, masasabi ko na okay at wala naging problema. At normal temperature yan mga kapare ko, lalo na sa mga game na kagaya nito. Now, next naman na game na isa lang natin dito mga kapare ko ay itong Firelight 84. So dito, sa una kong game ay tinry ko siyang i-setup sa HDR at extreme settings, pero hindi naging magandang resulta niya, as in hindi ganun ka-playable yung game nung nasa HDR graphics to. Kaya after ng game na yun mga kapare ko ay nag-reshoot ako ng video at sinetup ko sa balance mode yung ating graphical settings at yun, nakakuha na tayo ng magandang performance sa kanya. Pero yun nga lang medyo weird kasi siyempre partnership or collaboration phone ng Firelight 84 ang Tecno Pova 6 Pro, kaya dapat sana optimize to or supported niya yung mga settings dito sa Firelight 84. Pero sa case niya ngayon, hindi ganun yung nangyari mga kapare ko at kahit sa HDR graphical settings ay hindi siya ganun ka-playable. Pero nung sinetup ko na siya sa balance graphics mga kapare ko nakuha na natin yung kinakailangan nating performance pagdating dito. Playable na siya pero hindi pa rin ganun ka-optimize yung kanyang FPS. Nandun pa rin tayo sa part na kung saan nag-jump pa rin yung FPS natin from 60 to 90, from 60 to 90. Hindi ko siya nakita na naging stable sa 90 or kaya above 60 FPS. Pero may mga pagkakataon na nandun siya nasa 60, 70, 60, 70, 80. Pumapalo ng 90 minsan kapag walang nangyayari, pero pag meron ng mga kalaban, nagda-drop din sa 60 to 45 FPS. So nakailang game din ako dito sa Firelight 84 at ganun pa rin yung nakukuha ko na result niya pagdating sa gaming capability nito sa Firelight 84. At pagdating naman sa thermal nito mga kapare ko after ng dalawang game na magkakasunod at medyo umabot tayo sa pinakadulo, nakakuha lang naman tayo mga kapare ko ng 39 to 40 degrees Celsius mga kapare ko, which is nice pagdating dito sa Firelight 84 dahil mababa yan. Moving on, tinry ko rin to sa Call of Duty Mobile at ito yung nakuha natin settings. Meron tayo dito medium graphics and then high frame rate. At pagdating naman sa gaming performance nito dito sa CODM ay hindi na natin pang kinakailangan i-elaborate or i-explain. Maganda talaga yung performance siya dito. Yun nga lang, nasa medium graphics and high frame rate lang yung settings sa supported. So pinapakita talaga dito na itong 6080 ay hindi nagkakalayo sa G99. At kung hindi ako nagkakamali, alam ko ito ay overclock version lang ng G99. Parang 5G version na medyo mataas yung clock speed ng kaonte sa G99. And by the way, nakakuha nga pala tayo dito ng solid 60 FPS sa MP mode. At kung tinry naman natin to sa BR mode ay okay na okay din at hindi tayo nagkakaroon ng problema or hindi bumabagsak yung kanyang FPS. Yun nga lang, solid 45 FPS nga lang sa BR mode. At kahit nasa smooth class tayo, walang nagiging problema, hindi bumababa yung FPS niya. So magiging stable at magiging maintain yung performance nito dito sa CODM for sure yan. Yun nga lang, medium graphics and high FPS. So keep it mind. At pagdating naman sa temperature nito mga kapare ko ay okay na okay naman. Dahil nakakuha lang naman tayo ng max 39 degrees Celsius sa paglalaro ng MP and also BR. Kaya wala tayong magiging problema pagdating sa temperature neto. Nga pala mga kapare ko, gagawa nga pala tayo dito ng dedicated gaming test para matry natin yung iba't ibang mga game dito sa Tecno Pova 6 Pro. Kaya kung meron kayong mga suggestion dyan, i-comment nyo dyan sa comment section at ilalagay natin yan sa ating game list. Moving on, iset aside din natin yung gaming test. Ngayon pag-usapan natin yung ibang mga specification neto. Unahin natin yung kanyang display. Pagdating sa display neto, meron itong 6.78 inches AMOLED display with 120Hz high refresh rate support at 1080
1300 nits peak of brightness. At kung usapang movie watching, Netflix or anime watching ay panalong-panalo to dahil naka wideband L1 na rin po ito sa Netflix, meaning sure na makakapanood tayo ng mga full HD or HD plus content sa Netflix platform at sa Disney Plus. At kung i-confirm natin kapare ko yung display ng Tecno-Pova 6 Pro sa Tecno-Pova 5 Pro, ay makikita talaga natin yung malaking jump ng Tecno-Pova 6 sa Tecno-Pova 5 dahil meron tayo ditong maganda and also symmetrical bezel unlike sa Tecno-Pova 5 Pro na meron pa ring makapal na bezel and chin. At pagdating sa kanyang display quality, dahil yung black is black na black, yung red is red na red, to the point na medyo enhance siya ng konti dahil nga AMOLED display. Nga lang kapag ang ating viewing angle ay nasa side, ay makikita talaga natin yung significant jump pagdating sa kanyang quality. Dahil makikita na ninyo na medyo dimmy tingnan yung ating Tecno-Pova 5 Pro unlike sa Tecno-Pova 6 Pro. Nakitang-kita yung dinidisplay niya kahit sa side viewing angle unlike sa Tecno-Pova 5 Pro. Ang maganda dito ay meron na rin tong iCare technology which is PWM dimming technology na kung saan nagle-lessen ng pagkakaroon ng eye strain and also eye fatigue kapag masyado tayong nakapokus sa gadget natin habang ginagamit to at in a long period of time. So ma-appreciate nyo to para sa mga bata and also para sa mga kaparekoy natin dyan na medyo sensitive yung mata, talagang magugustuhan nyo yung technology na to. And good news pagdating sa kanyang operating system, ito ay naka-high OS UI 14 at ito ay Android 14 na rin po mga kaparekoy, which is maganda dahil naka-latest Android version na tayo. Again, pagdating sa battery nito, ito ay naka 6,000 mAh battery. Makunat-kunat na battery yan mga kaparekoy at meron lang naman tong 70 watts fast charging capability support. And for sure, kaya itong ma-full charge under 1 hour, kagaya na rin ang sinabi ng Tecno na kaya itong ma-full charge sa loob ng 48 to 49 minutes ng pag-charge. And pagdating naman sa kanyang RAM and ROM, meron tayo ditong 256GB of internal storage and legit 12GB internal RAM mga kapare ko. Moving on, ngayon pag-usapan natin yung isa pa sa pinaka nagustuhan ko dito sa Tecno-Pova 6 Pro, which is yung kanyang camera. Meron lang naman tong main 108 megapixel camera, 2MP depth sensor at isang AI camera. At yung max resolution na kaya na itong i-shoot is 2K at 30 FPS. At 32 megapixel naman pagdating sa kanyang selfie camera. At pagdating sa kanyang photo quality ay para sa akin okay na to. Sakto lang yung saturation and also vibrant ng kulay ng photo nito. Ibig sabihin hindi masyadong luto at hindi din naman masyadong hilaw. Gutom na ba kayo? What I mean is yung kanyang image processing. Meron kasing mga phones na grabe yung video and photo processing nila to the point na yung red is super red, to the point na yung blue is super blue, or yung green is masyadong sabog or masyadong wash out yung kulay na kung minsan is super saturated na ng kulay na kung saan hindi na talaga realistic yung color niya. Pagdating naman dito sa Tecno-Pova 6 Pro ay okay naman. Para sa akin, okay na to. At lalo na kung yung kanyang presyo is nasa under 10,000 pesos, panalong-panalo na to para sa akin. However, hindi perfect yung kanyang camera. Dahil pagdating sa kanyang video quality ay hindi talaga ganun ka-okay. Dahil meron siyang 2K at 30 FPS na super shaky. Pero yung quality nandun naman, yun nga lang super shaky talaga. At kaya din ito mag-shoot ng 1080p at 60 FPS. Pero ang pinaka-recommended ko na kung mag-shoot talaga kayo at gusto nyo ng stable, gamitin niyo yung stabilization control features ng ating Tecno-Pova 6 Pro na kung saan i-stabilize niya yung video natin. Yun nga lang, nasa 1080p at 30 FPS. Pero medyo mas stabilize na yung video dito. Pagdating naman sa selfie camera nito ay okay na rin yung kanyang photo quality. Hindi masyadong saturated at hindi din masyadong wash out yung kulay. Sakto lang, tama lang din yung process to the point na medyo enhance ng konting-konti lang naman yung color tone ng mga balat natin. At ang isa sa pinaka nagustuhan ko dito sa kanyang selfie camera was na nag-take ka ng photo against the light. Maganda yung kanyang processing sa background dito. Kagaya na lang nito mga sample shots natin. Dahil dyan, mas pinarasas niya ng mas maayos yung background natin at nakita naman ninyo, nakitang-kita dyan yung langit or yung kulay ng ulap. Moving on, ngayon final verdict naman tayo. To be honest, kung ang magiging presyo nitong Tecno-Pova 6 Pro ay magiging under 10,000 pesos, definitely highly recommended itong phone na to. At kung kayo ay naka Tecno-Pova 5 Pro at iniisip ninyo mag-upgrade sa Tecno-Pova 6 Pro, ako na nagsasabi, huwag nyong gagawin dahil okay na okay pa yung device niyo. Pero kung kayo yung tao na naghahanap talaga ng phone na medyo matibay, maganda yung battery, and also solid na rin yung kanyang performance for light and moderate usage na rin at mayroong magandang display, definitely itong Tecno-Pova 6 Pro ang isa sa mare-recommend ko dyan. Pero abangan pa rin natin yung presyo kasi kung ang presyo nito is above 10,000 pesos, medyo magiging tagilid yung recommendation ko para sa phone na to. Anyway, yun lang. Maraming salamat. Peace out.